Hi guys, for today, I'll show you our setup kung kamusta yung naging trade natin for Asian session. So right now, we have a running profit of $240 and in peso, that's roughly around 14,000 pesos. Yan. It's roughly around 14,000 pesos. So yung naging confluence natin dito? During na time na nagkaroon ng breakout dito sa ating MA200, papansin nyo, ayan o. Na-break niya yan. After breaking this MA200, itong blue solid line na to, tuloy-tuloy na siya pa. That is why right now we have a total of at least almost 250 pips running profit. So as you can see, ang ginagamit natin dito is yung Bollinger Band. Itong Bollinger Band, mapapansin nyo, nagkakaroon niya ng contraction. Itong contraction na to, ito yung nagiging basis natin kung kailan siya magkakaroon ng breakout. So ito yung resistance, ito yung support. Ngayon, pag break dito sa ating resistance, there's a high chance na possible tuloy-tuloy na siya umakyat. And yun nga yung nangyari pagka-break nitong ating resistance. Kasi from here, nagko-consolidate pa lang siya up until makakarap na siya ng kanya final direction kung saan niya gusto pumunta. And during the time na nagkaroon na ng breakout here sa ating resistance, yun na yung direction na gusto niya puntahan. So from here, pwede ka na mag-buy. However, in order for you to have a better setup, a better or quality setup, kailangan na itong MA200 ma-break niya muna bago ka mag-entry kasi there's a high chance din na possible bumagsak din siya at i-reject niya itong resistance. So ngayon, here sa ating stochastic, nandito na siya sa ating overbought zone. Sa overbought zone, kapag na-exhaust na itong mga buyers natin dito at ito, nagyumuko na to ng palikong pa ganyan, there's a high chance naman na magkakaroon na siya ng reversal. Pag nagkakaroon na siya ng reversal, mapapansin mo yan dito, nag-i-intersect na to katulad nito. Ayan, nagkaroon ng intersection dito, intersection. Kakaroon na ng intersection itong ating dotted line tsaka itong solid line ng payuko dyan. And from there, dun pa lang siya babagsak. Pero for now, wala pa siyang sign na possible na bumagsak na siya kasi pataas pa rin, hindi pa siya yumuyuko. So, may chance pa rin tong umakyat ng tuloy-tuloy pataas. Ngayon, if you are asking hanggang saan kaya possible umakyat to, pwede kayong umakyat ng time frame. Pag tinignan mo sa 4-hour time frame, mapapansin mo na binasag na rin yung resistance natin dito. So, ibig sabihin, hindi niya na-respect yung resistance natin dito sa H4. Ngayon, pwede kayo pumunta ng daily time frame sa D1 para makita nyo kung saan kaya possible pa umakyat ito. Ang possible scenario dito is possible ito, fake out to dito, i-respect niya itong middle band natin and then bumagsak siya ulit. Or possible de abutin niya itong ating resistance 1 or resistance 2. Kung mapapansin nyo dito sa ating stochastic, andito pa siya sa level wherein oversold siya and may potential pa siyang umakyat. Ngayon, kung ipa-follow ng market itong nandito sa ating stochastic, possible pa umakyat to hanggang dito sa ating resistance 1 or resistance 2. Ngayon, kanina may nag-message sa akin. Ayan, sabi niya, good afternoon ma'am, pasensya na. Hanggang saan kaya itong taas ni gold? Naipit kasi ako ma'am. Malaking tulong ma'am na makahinga kung malaman natin na hanggang saan ito. Tinanong ko siya, sabi ko nakasell ka. Sabi niya, yes, nakasell daw siya. Nag-positive na kasi pero umasa pang mas lumaki ang positive. Ito ang sabi ko, na-break niya na kasi MA200 sa H1, kaya baka umakyat muna talaga siya. So, kung wala akong aasahan, sabi niya, dito na bumaba ulit ma'am, what if i-hold ko siya? Sabi ko dito, set maximum drawdown, cut loss if necessary. If setup is invalidated, don't be afraid to close. Kaya guys, sobrang importante na alam nyo kung kailan kayo mag-exit. Kasi kapag ang aasahan nila na, ay gusto ko pa mas tumaas yung profit ko, mas lumaki pa yung profit ko. Paano kapag nag-reverse yung market, naging against dun sa kung ano yung strategy mo? Hindi mo pa nakuha yung profit mo, diba? So yun yung nagiging challenge dito. That is why ngayon, kapag na-invalidate na yung setup mo, kailangan meron kang maximum drawdown. Ngayon, kapag talagang invalidated na siya, wag mo nang ipilit, i-cut loss mo na yan. That's why it's very essential that you set your cut loss. Say, for example, ang maximum na drawdown ko lang dapat is hindi lalagpasan 30%. For example, meron ko $100, dapat hindi lalagpasan $30 yung drawdown mo. Otherwise, kapag umabot ng $30 yan, dapat follow mo kung ano yung nasa rule mo. You have to cut loss. You have to close your drawdown. Kailangan ganun ka ka-strict with your rules. Otherwise, ang mangyayari, masususunugan ka kasi kung isa, hindi, i-hold ko pa to kasi babagsak pa to. Hindi po ganun. Kapag nag-set ka ng rules na ang drawdown ko is 30%, i-close ko na to at 30%. Kapag invalidated na yung setup mo, i-close mo na yan, wag mo nang ipilit. Wag ka matakot na mag-close. Parte po yan ng trading. So ngayon, kung tatanungin mo kung saan pa kaya possible to umakyat, possible to, magkaroon ng fake out lang dito and then bumagsak ulit siya. Kasi hindi pa naman tapos yung 1 day, meron pang 14 hours to. Otherwise, ang possible din yung puntahan is itong ating resistance.
Eh coach, paano kung di na ako nakapasok, late entry na ako? Parang paano pa ba ako makakapasok dito? Hindi ko na nakikitaan ng pullback. Dito sa H4, yes, wala ka na makikitang pullback dyan. Dito sa H1, wala ka na makikita na pullback kasi tuloy-tuloy na bullish candlestick na yan. Asan yung mga pullback dyan? Wala. Ngayon, in order for you to enter sa ganito, pwede kang maghanap sa 15-minute time frame. So sa 15-minute time frame, meron dyang mga areas wherein nagkakaroon ng mga pullback. Say for example, ito, pullback, pullback, pullback. So ngayon, kapag nagkaroon ulit ng pullback after this, at dito, nag-bounce siya dito sa ating R1, pwede ka pang mag-entry dyan. Yun kung magpo-pullback siya dito. So you have to observe the market kung susundin niya pa rin itong pattern ng pullback dito. Ngayon, syempre, mag-aantay ka na magkaroon ng pullback dito sa 15-minute time frame. Doon ka palang mag-entry. So yun lang guys, that's for our setup this Asian session this Tuesday. If you want to learn more about trading, visit our Facebook page, Legendary Trading Academy, Blue Verified. Mag-ingat po kayo sa mga posers, sa mga nanggagaya ng mga impostor, impersonator, at mga poser. So I hope to see you all in our campus. Good luck on your trades. And by the way, announce ko lang din na we have an upcoming class. This is an online class regarding M5 scalping. So for those people na gusto matuto kung paano pumasok ng scalping sa US 30, meron po kaming masterclass dyan. So mag-message lang po kayo sa ating Legendary Trading Academy. I-message nyo po M5 scalping. Or mag-comment po kayo sa video na to ng M5 scalping para ma-message po kayo ng mga admins natin regarding sa details ng ating masterclass about M5 scalping. So yun lang guys. Thank you!